Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, may naghahanap sa'yo. Mukhang ex-convict, pero gwapo. Manuel? Pwede ba tayo mag-usap? Maupo ka. Lynette, makikiusap sana ako sa'yo eh. Magmamakaawa kung kailangan. Umuwi ka na sa atin. Magpakasal na tayo. Yung gusto mong isang pamilya, hindi mangyayari dito yun. Paano mo natiyak na yun pa rin ang gusto ko? Bakit, Lynette? Ito na ang gusto mong buhay. Ang bilis ng mga pangyayari sa akin eh. Nagbago ako bigla, pati ang takbo ng buhay ko. Inuumpisahan ko palang intindihin lahat. Yung nararamdaman mo sa akin, nagbago na rin? Ang totoo, Manuel, hindi ko na rin alam. Magkita tayo. Huwag na huwag mong sasabihin sa asawa mo. Mali ko kung ano na naman ang binabalak mo. Ayaw mo na bang makita ang anak mo? Saan? Kailan? Don? Mommy? Anak? Mommy! Kumusta ka na? Sinaktan ka ba niya? Hindi ako nananakit ng bata. Sorry. Hindi ka nga pala nananakit ng bata. Nangingidnap lang. Magpapatutsadahan ba tayo o magsusumbatan? Ano ba talaga ang gusto mo? Pera? Magkano? Ibabalik ko na sa'yo ang anak mo. Pero sa isang kondisyon. Tatawagan ko ang asawa mo sa telepono. Gusto ko makinig ka sa extension. Bakit? Mahilig ka magtanong. Sana makuha mo na ang sagot ngayon. Hello? Tato, Nasaan ka? Nasaan ang anak ko? ligtas siya. Kapag sinaktan mo ang anak ko, magtago ka na. Sinaktan mo ang anak ko, nagtago ka ba? Nagpasya na ang korte. Ano pa bang gusto mo? Ang makulong ka, Tato. Napatay ko. Nakulong ba ako? Kahit 10 anak mo, hindi ako maaaring makulong. Hindi mo ba maintindihan yon? Bakit? Dahil malakas kayo? Makapangyarihan kayo? Oo. Kaya ibalik mo na sa akin ang anak ko. Dahil kung hindi, iisa-isahin ko ang pamilya mo. Pinabalaan kita. Sanay kang pumatay. Mamamatay tao. Walang kasalanan ng anak ko. Hayop ka! Bakit mo siya binaril? Kasi siya eh. Haharang-harang. Buhay sana ang anak ko. Buhay sana siya kung hindi mo kinaladkad ng kotse mo. Hindi ko alam na kumapit siya sa kotse. Hinahabol kita, sumisigaw ako. Pinapatigil na kita pero ayaw mo tumigil, tuloy-tuloy ka pa rin. Alam mo na sa kasaan mo. Alam ko. Look, Ellen. Tapos na ang lahat. Ano man ang gawin natin, hindi na natin maibabalik ang anak mo. Kung magkano ang kailangan mo, para mapatali sa'yo makalimutan mo ang anak mo, sabihin mo lang sa akin. Pero ibalik mo sa akin ang anak ko. Hayop ka, Tato. Hayop ka. Ikaw pala talaga pumatay doon sa hayop ka. Gali? Gali, anong ginagawa mo dyan? Sandali. Huwag ka makikinig. Pabayaan mo ako magpaliwanag. Dali, kausapin mo ako. Dali! Talaga nakakita ka ng magandang plane?
Aba, oo, marami niya sa Angeles. Iba't ibang klase pa. Merong fighter, meron din bomber. Meron, siyempre. Kaya nga maraming ayaw sa bases eh. Dahil baka raw targetin ng Russia pagka nagkagera. Bakit pagkakagera? Saka na, bata ka pa. Ano, sarap maging plane ano? Oh, Chopper! hi! Oh, sakay. Yan! Oh, dahan-dahan baka mahulog kayo. Anong ginagawa niyo dito? Umiyak na nga to kanina eh. Akala niya hindi ka na uuwi. Kaya pinasyal ko muna dito. Sabi nga ng auntie mo, nandito daw kayo eh. Nakakahiya naman, pati tuloy ikaw na istorbo namin. Ikaw naman okay lang. Enjoy naman ako sa anak mo eh. Mommy, I want to go to Angeles. Meron daw planes doon. Gusto pala maging piloto ni Jopet. Last year gusto maging scientist. Ewan ko ba dito sa batang ito, taon-taon iba-iba na ambisyon eh. Mami, gutom na ako. O halika na, magluluto na ako. Aba kumbidahin mo naman ang Tito Bonnie mo at kanina mo pa pinapagod. Tito Bonnie, sa amin ka na lang magapunan. Oh, mas magaling. Naisip ko kasing kausapin kayo ni Itay dahil matagal na ho kayo nagsasama, naman mapapayuhan niyo yan? ako sa... Si Patrick pa ba? O meron namang iba? Siyempre ho, malimit nalulungkot ako. Dahil nasanay na rin naman ho akong ilang taong may asawa. Pero pag naiisip ko naman ho ang ginawa ni Patrick, pumabaliktad hong sikmura ko eh. Well, dagdagan mo na lang ang dasal mo, anak. At kung hindi mo na talaga kaya o matiis, mag-usap kayo mag-asawa. Baka naman magbago pa siya. Yung mayon hong kasera ko, meron hong pamangkin na lalaki, napakabait ho. Para hong daddy kay Jopet. At nahuhulog ang loob mo. Oy, Arlene, huwag ka magkakamali. Pakikiapid ang babaksakan mo. Susunugin ka sa impyerno. Paano ho? Habang buhay na lang ho akong walang karapatang umibig? Celia, ha? Kausapin mo yung anak mo. Irene, kung talagang sa palagay mo hindi na kayo magkakasundo, magtapat ka sa amin kasi 15 ka pa lamang at 16 si Patrick nung kayo ikasal eh. Anong iniisip mo? Annulment. Hindi yung kalayaan para makapag-asawa ka uli. Hindi ho ba unfair yon? Bakit ba naman ho kasi hindi pa aprobahan ng diborsyo dito sa Pilipinas eh? Isang pagkakamali lang ho, Itay, habang buhay na hong pagsisisihan. O ba't hindi ka nag-isip bago ka tumalon sa kumukulong langis?